Hello, hello mga kabataan sa ating mga nanonood dyan sa Facebook or YouTube po na live. Ito po ulit ang Kalambag at panibagong Sabado at panibagong topiko na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong hapon. Nandito po si Kuya Akim. Hello po Kuya Akim. Good afternoon po sir. How are you po? Ay, nakakain naman yun, sir. Wag na yung sir. Oo, kuya na lang. Para ano. Siyempre, magkakaedad na naman tayo dito. Ganun, pak. So, ayun, I'm okay naman, no. Sobrang init today. And galing ko pa ng classic ko, ha. Then, diretso ako dito kaagad. So, kalambag agad diretso. So, parang ano, medyo hectic ang Saturday natin. However, siyempre, episode ng Kalabag. So, wag natin itong papalagpasin. Kahit kayo dyan, get ready. And of course, kami nang bahala sa panghali nyo. Sa hapon nyo pala. Buenos tardes. Back to you, Daisy. Ayun, thank you po Kuya Akim. At caring-carry po ang schedule natin Kuya Akim. Ano. How about naman po si Jessie? Hello, I'm Daisy, and of course, hi, Kalambag people, and of course, viewers din natin. So as of right now, okay lang naman po ako. I'm actually very happy right now. Wala po ako sa bahay, kaya po medyo nagkaroon ako ng difficulty sa connection. Share ko lang, dito ako sa UPLB right now kasi umattend po ako ng isang seminar. Well, may sinamahan po kami. And so far, my week has been good, and it's very nice to see you guys again today. Yan, thank you, Jessie. How about you, Sarah? Good afternoon, Sarah. Hello, Ate Daisy. Hello, Kalambag viewers. As of the moment, nandito ako sa kotse namin kasi nasa biyahe pa ako. So, parang kita nyo naman talaga na shaky yung camera ko. Pero nevertheless, I'm really happy kasi prom season na and this Friday na yung prom namin. So, excited ako kasi kakatapos lang din ng fitting appointment ko for the dress. Yun lang. Thank you, Ate Daisy. And thank you, Sarah. How about you, Vieka? Hello, Vieka. Hello po, good afternoon po. Okay lang naman po ako, kagagaling din po sa school. Ayun, kamusta ang life? Ayun, sobrang hirap ng math sa engineering talaga. Mapapalaban ka, pero go for it lang po. Thank you. Yan. Yes, true, Vieka. I agree, Vieka. Sobrang hirap naman sa engineering, Vieka. Parang susuko na ako. As in, super duper. And ako, okay naman ako. And tapos ng ROTC namin, hirap tapos pa yung next week, di ba? So, ayun. So, bago pa tayo magpatuloy sa ating topic ko na pag-usapan ngayong hapon, ay balikan po muna natin ang napag-usapan ng ating mga kasamahan last Saturday, ang Team Necrosanon. So, lakay po nila yung tungkol po sa EDSA, People Power Revolution at ang mga aral nito sa atin, sa ating mga kabataan at ibinahagi po ng ating mga kasamahan kung paano po nila unang natutunan ang kasaysayan ng EDSA sa paaralan, sa mga guro or aklat at sa kwento ng mula sa kanilang mga pamilya. At napag-usapan din po nila kung bakit mahalagang maunawaan ng kabataan ang kasaysayan upang mapahalagahan ang demokrasya at pagkakaisa. At ipinaliwanag din po nila yung pag-aaral ng kasaysayan ay tumutulong upang mas maunawaan po ng kabataan ang mga nangyayari po sa ating bansa ngayon. At yun nga po, at bilang kabataan nga po ay maisa sa buhay nito ang mga aral ng people power sa pamamagitan ng paggalang sa karapatan ng iba at pakikiisa sa komunidad at pagiging responsable na mamamayan. At yun lamang po ang ating napag-usapan last Saturday. At ngayong hapon naman po ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa Women's Month. So, ayun na nga po. Let's get away. Ayan, no? Maraming salamat, Daisy. And of course, I'm very happy, no, that, of course, March na, no? Hindi lang siguro sa graduation, no? Kundi Women's Month yung ating pag-uusapan ngayon ng mga araw ng mga kababaihan, no? May mga kababaihan tayong kasama dito. Siyempre, kasali ng inyong likod. Chares. No, oo. Yeah, we have Daisy, Sarah, of course, Bieka, and yours truly. Aha. Nagpipiling lang, oo. Pero sige, go na rin. Makisabay na rin tayo para ano, tawag ito. Hindi tayo mahuhuli sa pagdiriwang. No, sa'yo hindi ako hindi ako naka violet, oo. Violet kasi yung usually color ng Women's Month. So, ayun, no. So pinagtibay, no, ang March 8 as Women's Month, no, which is tomorrow, no? Tama ba? Tomorrow, March 8?
O medyo advance lang tayo, no? Sorry, hindi ko alam yung date. Hindi ko alam yung date today. Hindi ako updated. Ay, March, oh, yes. Tomorrow, March 8. And ngayon is March 7. So, tomorrow will be the celebration of Women's Month. And of course, under the proclamation number 224, series of 1998, declaring the first week of March, every year as a Women's Week. And of course, ngayon yung first week of the month, first week of March, so that's why ngayon yung kinoconsider as Women's Week. And of course, under RA number 6949, series of 1990, yung declaring March 8, sorry, declaring March 8 as National Women's Day. So bukas po yun. And of course, under proclamation number 227, series of 1988, providing for the observation of the month of March as Women's Month as a women's role in history. Mas sabihin, March will be the Women's Month. No? And of course, sabi rin kanina sa proclamation number 224, every first week of March will be the Women's Week. And of course, under RA 6949 will be our Women's Day, which is sa January. January, may gusto kong balikan sa January. March 8. Okay, bukas yon, March 8. So, I really hope, alam ko some institutions here are already celebrating their Women's Month sa ibang palig ng dyan, Pilipinas. Ilan sa kanila ay nagdiriwang na ng kanilang mga Women's Month. And we are very happy and we are exciting for that. Ano pa yung mga activities dyan sa Women's Month natin sa mga schools. And by the way, before we continue, teka, parang medyo, may something na nangyayari sa cellphone ko. Ayan. So, para sa una natin pag-uusapan, syempre dapat pag-usapan na natin to. Bakit kaya mahalaga ang pagdiriwang ng Women's Month? O ano kayong kahulugan nito para sa inyo? So, sa inyo ba, ano yung Women's Month para sa inyo? Or ano yung kahulugan nito? Ano yung para sa inyo? Ano yung Women's Month at bakit mahalaga itong ipagdiwang? Sige, unahin natin, sige, si Sarah. Women's Month, especially during the International Women's Day, is important kasi parang nire-remind nito yung moment na yung mga kababaihan natin, nag-fight sila throughout history. And parang moment siya ng appreciation kasi doon napakita talaga yung pagiging nationalistic ng babae na paglaban nila in terms of their opportunities, yung equal rights, and yung respect. And for us kabataan, it's like a reminder na hindi pa tapos yung fight for equality. Parang it encourages us more to be aware, to be respectful, to be supportive, and it also inspires us as young girls na maging confident sa mga dreams natin, and also yung mga young boys to be allies and help create more an equal society. Yun lang po. Equal society. Aha. So, ayun, good for that, Sarah, no? Kasi, di ba, kung babalik natin yung kasaysayan natin, alam naman natin, di ba, na in some part of our history, women are degraded. But now, since we have a lot of laws protecting women, of course, recognizing the rights of the women, of course, hindi na yung mauulit pa. So, sige, pumunta tayo kay Daisy naman ulit. Hi, Daisy. Hello pa, Kuya Akim. So, ayun na nga po. So, actually, Kuya Akim, tinanong ko pa yung kaibigan ko kung para sa kanya yung kahulugan ng Women's Month. So, para po sa amin, bakit po mahalaga na ipagdiwang ang Women's Month? Because to honor the women's, 'di ba? And also para hindi naman sa ngayong buwan lang natin ma-appreciate yung women's, 'di ba? So para ma-appreciate yung women's, like kasi 'di ba po sa panahon ngayon yung trending ngayon yung discrimination about sa women's yun. And also dito rin po kinikilala nito yung ambag ng mga kababaihan sa ating lipunan at ipinapakita din po rito yung mga babae na patuloy na lumalaban para sa pantay na karapatan nating mga kababaihan. At also po at ito rin po yung nagbibigay ng aral tungkol po sa pagrespeto, pagkilala sa kakayahan ng mga kababaihan, and also po sa pag-unawa po ng kanilang papel sa komunidad
sa pamilya and also po sa paaralan, Kuya Akim. Yun lang po. Ayun, no, papel ng mga kababaihan sa lipunan. Ayan, no. So, ayun, no, talagang may role naman talaga mga kababayan. May role tayong mga kababaihan sa lipunan. Charet. Oo, kasali ako. Oo, nakikisingit. Ayun, hindi mag-alala, no. Ganun lang, nakikisabay lang ako. Of course, may ambag ng mga kababayan sa lipunan. Kasi naman, di ba, malaki yung ambag o malaki yung role ng mga babae sa ating lipunan. Ayan, nandiyan naman si Vieka. Hi sa'yo yung Vieka. Welcome back, Vieka. Ayan. Hello po. Pumasok lang po ako sa loob at maulan na po sa labas. So, yan. Ah, Para sa akin po is mahalagang ipagdiwang yung Women's Month po dahil sa pagkilala na rin po sa mga paghihirap at sakripisyo ng mga kababaihan noon at syempre po hanggang ngayon. So, dati marami po kasi yung mga hindi pinapayagang mag-aral, bumoto, tapos yun pinaglalaban po talaga nila yung mga karapatan nila at oportunidad. So, para po sa aming mga kabataan and nagtanong din po ako sa mga classmates ko kanina, ang Women's Month po ay paalala na hindi basta-basta nakuha ang mga karapatan ng kababaihan ngayon. Ibig sabihin po, kailangan po natin itong pahalagahan, igalang at ipagpatuloy ang laban para sa pagkapantay-pantay po ng lahat. Yun po. Thank you you know, po. talagang sa edukasyon talaga, no, na talagang before, sige sabi mo yung before, no, na hindi nakapunta ng mga, ng pag-aral, na para yung mga babae, they are not allowed to vote. It's because, ayun na nga, no, but however, na bago ang lahat ng yan, especially ng women's suffrage, when, when the first ever Miss Philippines stood out to fight for women's suffrage, and that is taga Negros ka ano 'di ba Daisy? Susan Ilongga, known other than Miss Pura Villanueva Calao. Na-share sa akin ni Raisa before na may statue daw si ano, si Pura dyan sa Negros. Tama ba Daisy? I don't know. Correct me if I'm wrong ha. Kung may ano, may statue si Pura during dyan sa ano Negros o somehow dyan sa Iloilo. Kasi si Susan Ilongga and nung pinaglaban niya yung women's suffrage, yun yung naging advocacy niya, yung nanalo siya as ano, as Queen of the Orient during Manila Carnival Festival in 1908, no? So, tagal nun, di ba? Kasi nga, di ba, balikan natin yung history talaga. Yung mga kapanahonan pa ng mga kanunuan natin, mga dato pa, yung mga rahapay na mumuno, of course, napakalaki ng role ng mga babae sa lipunan, which is sila yung mga babaylan, of course, yung mga babaylan before, sila yung tiga-pray, gano'n, oo. Halimbawa, kapag may gusto akong ipagdasal, then sila yung lalapitan natin yung mga babaylan. However, pagdating ng Spanish colonization, ayun, nawala ng power yung mga girls natin kasi nga yung mga ano, yung tag dito may mga pagpupulong ginagawa. Puro mga boys lang yung kasali. Yung mga girls dapat doon lang sila sa loob ng bahay, sigalinis, servidora ng mga ng kape sa panauhin ng lalaki. Ay nako, ganon. Until the time na umalis na lang yung mga Espanyol, na-adapt na rin natin yung kulturang ganon. However, nagbago ang lahat when Pura Villanueva Calao stood up for women in our country. That's why kaya nakaboto before. That's because of effort na binigay ni Pura Villanueva Calao. Right to vote. Of course, tanongin naman natin si Daisy. Ay, Daisy, si Jessie. Magkasunog kasi. Ayan, thank you, Kuya Aki. So, ayan, for me, ano nga ba ang meaning ng Women's Month? Ang Women's Month is, solely siya to, syempre, para kilalanin ang mga ginawa ng ating kababayan. Ito ay pag-alala natin sa pakikibaka ng kababayan, of course, nung unang panahon para sa kanilang karapatang bumoto, at of course, magkaroon ng pantay na sahod and makatanggap na maayos na edukasyon. Dito natin kikilalanin ang bawat tagumpay na pinamasa ng kababaihan na ngayon ay bunga ng sakripisyo ng mga dati. And of course, para din siguro, hindi siguro, para isulong ang gender equality, hindi lang para sa babae, ito ay para sa lahat. And of course, empowerment. Kasi Mm-mm. kumbaga, it plays a big role para lalo sa kabataan kasi nagsisilbi itong inspirasyon. Ipinapakita na ang kasarian ay hindi hadlang sa pag-abot ng kang anumang pangarap. Ito rin ay ilan lamang po kung bakit mahalagang ito pag-iniwang ito kasi hindi lamang
um, hindi lamang hindi lang kababaihan ang na-inspire nito, kundi lalo na rin po ang mga kabataang kababaihan din po. Kasi binibigyan nito ang kabataan ng role models po na maaari nilang tularan sa iba't iba pang sa iba't iba pang larangan. At of course, okay, balik tayo kung ano nga ba, isa kadagdagan natin yung kanina. And of course po, di ko rin kasi sa Women's Month, na-discuss din natin or nasusunod din natin yung mga yung mga issue na Mm-mm. kinakaharap natin. This is the right time na mag-speak up tayo. Example is yung sa violence against women or PAW, gender at saka gender pay gap. So it really plays a big role sa ating pamumuhay. So thank you, Kuya Aki. Ayun, gender-based violence. So, hindi lang sa dito sa atin nangyayari, kundi sa ibang bansa na rin. Kasi, napakano ng ano na tawag nito, until now, kahit sabihin na natin, marami pa rin yung mga cases ng mga discrimination, mga harassment against women, no? That's why yung ano, yung BAUSI, yun yung parang bunga ng naging commitment ng Pilipinas sa United Nations. Kasi nga, di ba, naging batayan din dyan yung ano, siyempre, dumating yung after World War II, nabuo ni UN, si UDHR, the Universal Declaration of Human Rights, then as well as, parang naging sanga rin nito si CEDAW, which is Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, no? Ito ay binuo din ng United Nations. So that's why, bilang miyembro ng United Nations, committed tayo ang Pilipinas na magpasa ng mga batas para pangalagaan ang ating mga kababaihan. So, lagi natin nababanggit, no? Gaya kayo nga, may nabanggit kayo na sa edukasyon, no? Na ang edukasyon daw ay magsisilbing tawag nito, susi para magkaroon ng magandang kinabukasan. Of course, that's an improvement ko yan where I am now. Oo. Before, tawag dito, of course, mahirap yung buhay before. However, ngayon nakapagtapos na ako, may stable job na ako. So, I can provide not just the needs of my family as well. And of course, no, yung ano ko rin, yung parang low carbs ko na rin kasi nga, di ba, yung sa health condition ko ngayon, di basta-basta kumakain ng kung ano-ano. So that's why, napaprovide ko na yung mga gusto ko. Pero however, ano kaya sa tingin nyo, paano kaya nakakatulong ang edukasyon para mapaunlad ang buhay at mabigyan ng maraming oportunidad, hindi lamang ng mga kababayan ko, hindi lamang ng mga kababaihan, maging ng lahat. Sige, ganito yon. Lagi nating iniisip na mag-aral kang mabuti para gumanda ang iyong buhay. Diba lagi sinasabi sa atin ng parents natin yan, ng pamilya natin, yung mga nakakatanda sa atin. So, paano kaya nakakatulong ang edukasyon upang magsilbing magsilbing instrumento para magmunlad tayo and as well as magkaroon ng mas maraming opportunity hindi lang sa mga babae kundi sa ating lahat. So, unahin natin si Jessie. Ayan. So paano nga ba kabaihan? I believe, kung ano man ang edukasyon ay katulad ng sinabi mo ay ang susi sa kinabukasan natin. Education plays a big role not just in the lives of the women but for everyone. I believe kung siguro ito ay nagsisilbing great equalizer kasi sa pamamagitan nito, parang sa lahat, natutulungan niya tayong magkaroon ng economic independence. Nagkakaroon ang lahat, hindi lang sa kababayan, i-generate na natin. That is, I believe, through ano din, lalo sa kababayan din po, nagkakaroon po ng kakayahan na, of course, makahanap tayo ng decent trabaho kasi lalo na last time, so of course, remove the stigma and of course, have the proper knowledge. Of course, with proper education din po, na-improve din natin or nagkakaroon ng confidence. Lumalabak po ang pananaw at tumataas po ang tiwala sa sarili kasi po para po may pahayag ng sarili ng opinion. And of course, to break the stigma or break this title. Kasi ang isang edukadong babae ay of course po magkakaroon ng mas capable of handling her own and of course to have a better capability on building the future not just for herself but for the whole community as well. Thank you po. Ayun, no? Thank you so much, Jessie. Kasi nga, di ba, no, yun talaga lagi sinasabi sa ating mga parents natin na ayun, mag-aral tayong mabuti para gumanda yung kinabukasan natin na di tayo pwedeng tapak-tapaka lang ng ibang tao, especially yung karapatan natin bilang isang mamamayan. No? So, punta naman tayo kay Vieka.
Hello Bieka, po. paano nakakatulong edukasyon sa atin? Bieka, go Hello. ahead. For me naman po is yung paano nakakatulong ang edukasyon na mapaunlad ang buhay ng mga kababaihan or opportunity po. So para po sa akin, nagsisilbi po yung susi para ma-unlock yung mga potential ng hindi lang basta kababayan kundi lahat ng tao. And then yung parang mas nagkakaroon tayo ng maraming kaalaman and nagkakaroon ng confidence sa sarili at saka kaya mo nang ipaglaban yung sarili mo, yung mga opinion mo. Then syempre, mas naiintindihan din natin din nila at tayo yung mga karapatan natin bilang tao or bilang babae. So, mas nagkakaroon po talaga ng pagkakataon para magkaroon ng magandang trabaho at mas maayos na buhay kapag meron pong ayos na education. Yun po. Thank you po. Ayun, no. And tama na mas makakain ng mas maayos na hanap buhay. Yung hanap buhay na karangal, na hindi illegal, at saka yung marangal, yung trabaho na talaga may pagmamalaki natin na ito yung trabaho ko. Kahit ano man as well, hindi labag sa batas. Yeah, so makukonsider natin as trabaho. Na pagdating in the future na hindi kaya, halimbawa may mga family tayo in the future, tapos pagmamalaki tayo ng mga anak natin, o yung trabaho ng nanay ko, ganito, ganyan. O, di ba? So, bongga. At least hindi tayo na-degrade kika nga nila. So, punta tayo kay Sarah. I I do believe that education really does change a lot in a person's life. Kasi when a person is educated, they really gain the knowledge, they gain the skills, and most importantly, they gain the confidence in pursuing a lot of careers and opportunities. Kasi for example, when a person is educated, they can get better jobs, they can be financially independent, and they could create informed decisions that would affect their lives today. So, yes po, it really empowers people with education. Yun lang po. Yes, tama naman na nakakapag-empower talaga siya is because, syempre, pag we are educated, we are all aware about our rights. We are all aware the privileges we have. And of course, we are, ano tawag nito, we are capable enough to do something that could change not just our life, but also the lives of others. So, dumako tayo kay Daisy naman. So, hello po ulit. So, para naman po sa akin, yung edukasyon po, ito po yung nagbibigay ng kaalaman nga po at kasanayan din po sa ating mga kababaihan dahil po dito ay nagkakaroon po kami ng mas marami pong oportunidad sa trabaho or sa mas mataas po na antas ng pamumuhay. Like example, sa government, ganun. And also po yung education po is tumutulong din po upang magkaroon po kami ng kumpiyansa po sa aming sarili na kaya po namin gumawa ng sarili naming desisyon para sa aming kinabukasan. And also po, sa pamamagitan po ng edukasyon or sa pag-aaral po ay nagiging handa po kami sa mga responsibilidad po sa aming pamilya or sa aming komunidad or sa aming pong future profession or sa profession po na kung anong meron po kami ngayon. Yun lang po, Kuya Aki. Of course. Na. And of course, kapag ano kasi tayo, somehow kasi, no, kapag if you are uneducated, somehow kasi na pwedeng, in the future, what if mag-asawa tayo, ganun, tapos, nagloko yung ano natin, mister, sabihin natin, oo. Siyempre, no, nagiging ano siya, nagiging hindrance siya na, imbit, tayo, talaga makikipaghiwalay, somehow ganon na, halimbawa, gusto ko na makipaghiwalay kasi, nagkakaroon ng domestic violence, tayo kasi nga, wala tayong trabaho, di tayo nakapagtapos mga babae. So, isipin natin na, paano mangyayari sa anak natin, sino magpapakain. So, it means, mahulog yung point na maging dependent tayo sa asawa natin. Unlike sa kapag may trabaho tayo, bahala yung lalaki dyan, wala tayong pakialam, kaya kung bahay yung anak ko, gano'n. So that's why I really love my mom kasi nga, talaga nag-stood out talaga siya for the truth. And of course, yung ano, tawag nito, yung despite na mahirap, talagang ano, inalagaan niya yung mental health niya kasi ayaw niyang ma-stress. Oo. Ayaw niyang ma-stress. So, mas gusto niya ma-stress sa anak niya kaysa sa asawa niya, gano'n. So, umabot sa point. Syempre, minsan binabato yan ng ano minsan ng mga mister ng mga mister sa mga asawa nila na ano, ako naman taga-buhay sa inyo.
Ganon. Ako yung taga-buhay sa inyo, so wala kang karapatan, ako yung may karapatan, ganon. Knowing na dapat pantay yung karapatan. Parang isolated, I don't know if I consider this as isolated, pero hindi naman ganon kasi maraming nangyayaring domestic violence against women dahil doon na parang nadidegrade sila na babae ka naman, dito ka lang naman sa bahay o ganon, di ba? Di nila alam na mas mahirap yung trabaho sa bahay kaysa doon sa trabaho sa workplace nila. Of course, experience ko yan kasi ilang months din akong nasa bahay, no? Ang nakakapagod lahat sa'yo, maglaba, hugas plato, whatsoever. Wala ka pang pahinga niyan. Lalo na kapag may anak ka, no? May magpapadede pa. May magpapadede ka pa ng baby mo, mag-asikasok ka pa ng baby mo, plus sa bahay pa. Nako, wow! Ramdam na ramdam. Akala mo naman parang may anak ang lola niyo. Pero wala, pero nafe-feel ko lang naman kasi kailangan pakiramdaman natin sila, no? Kahit mahalaga yung edukasyon. Kasi nga, kahit sabihin na natin, kasi uso na ngayon yung cheating. Ano pa ba? Sorry ha, this is just an opinion, no? So, walang kinalaman na kung sino dito, no? So uso kasi yung mga ganon, no? Di na maiwasan na talagang may mangyayaring hiwalayan. However, at least yung babae, yung nanay, kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Kasi, yes, it's a responsibility of a man, of a father, to provide the needs. So, however, wag nating ipukol sa mga nanay, sa mga kababayan natin na si- kayo yung taga-provide, kayo yung bigay ng pera. Tapos wala nang karapatan yung mga nanay, mga kababayan. No, pantay pa rin po ang karapatan. Bahala kayo dyan. Nakasaad na po yan sa batas. Oo. So, mahalaga yung pagiging educated talaga kasi maraming opportunity sa mga babae. Especially sa Japan, ang narinig ko last time, yung mga welder na babae, sila yung priority. Kasi yung parang hand performance nila, yung parang the way they work is pulido. O, yun yung sinasabi ng karamihan. So, that's why, mas preferable nila yung babaeng na welder. So, at saka marami pa sa ibang bansa, no, na mas prefer nila yung mga babae, no, na tawag nito na i-priority ipasok sa trabaho. Ayan, medyo mainit, no? So, kailangan daw mag-cooling down. Ayan. Kailangan daw mag-cooling down ng phone ko kasi medyo mainit na. Yeah. So, that's why, dumako naman tayo. Ayan. Bakit kaya mahalaga na protektahan, no? At mahalaga ang pagprotekta at pagsulong ng karapatan sa edukasyon para sa mga kababayan. Bilang mga babae naman to, so gaano kalaga na maisulong yung karapatan ng mga kababayan pagdating sa edukasyon? Bakit kailangan maging educated yung mga babae? Sige, unahin naman natin si Sarah. Super important siya kasi not all girls around the world faces the same quality education, no? Some girls kasi face discrimination, yung poverty, and of course, yung cultural expectations in which nalilimit sila. Or kaya protecting the right to education means giving every girl a chance to learn, to grow, and of course, to reach their own potential. Kasi when girls are educated, hindi lang naman sila yung nagbe-benefit. Also, nagbe-benefit din yung communities, yung family, and of course, the whole country. So, promoting girls' education is parang nag invest tayo in a better and more inclusive future po. Yun lang. Wow, investing a better future, no? Yes naman, totoo. Hindi ka mag-invest sa education, saan ka pupulutin in the end? Lalo dyan sa STR, yung taas-taas ng tawag nito, medyo mataas yung live, expenses, ganon. Nakalimutan ko yung term, basta yung yung mga bilihin yan, syempre, no, nakalimutan ko ano tawag. Nawala sa isip ko, sige, isipin ko muna ulit, sige. Balikan ko yan, sige, dumako naman tayo kay Jessie. Ayan, thank you, Kuya Aki. So, bakit nga ba mahalagang protektahan natin ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon? Um, sa hingin naman po sa atin sa alaman na marami pa rin pong bahagi sa mundo o especially yung mga liblib na lugar sa atin, ang mga babae ay pinapatigil din or hindi sila nakakatanggap ng sapat na quality education. Ito ay importante po na isulong atin ang pagpoprotekta sa karapatang ito para of course, masigurado na number one is of course, magkaroon, kasi ito ay karapatan din nila, katulad ng karapatan natin lahat para maisulong ang equality.
of course din po to prevent na yung cases na maging victim ng pansamantala or of course yung sabihin na natin sa ibang tradition yung maagang pag-aasawa din. Kasi especially kapag inaalis po natin yung education sa isang babae po, so na po natin from a specific culture, I won't disclose any. Nagtitito, close na po yung na-close na po yung or naaalis na po sila ng right to of course have their quality education. Kaya po nawawalan na po sila ng capability to explain themselves. Of course, another thing po is para magkaroon din po sila ng boses sa paggawa ng decisions nila sa lipunan and of course, voice out nila ang kanilang mga opinion that I'm very sure that will really contribute a lot to our Yeah, kasi talaga no, tumataas yung rate ng ating mga teenage pregnancy, yung pag-asawa ng maaga, especially sa mga rural areas, gano'n. So, it's hard to say na talagang nandun pa rin yung maagang nabubuntis, maagang nag-aasawa, sometimes sabi niya dulot ng kahirapan. However, sabi natin yes, dulot ng kahirapan, pero mas lalo mo namang pinapahirapan sarili mo. Sige nga, mag-asawa ka lang nasa 12, 13 hanggang 15. Siyempre, yung parang yung reproductive, mo, yung ovary, yung parts ng body mo is hindi pa capable to bear a child. So, possible, it's very dangerous. So that's why it's very important that young women could expose in education so that mas kaya nila pangalagaan yung sarili nila, mas kaya nilang tawag dito, panindigan yung mga decision nila sa buhay with the help of education. So that's why it's very important that education must be tawag nito, imposed or required sa mga kabataang kababaihan. So proceed tayo kay Vieka. Hello po, pili ko Kuya Akim. So, para po sa akin, napaka-importante po. Kasi po, mahalaga po yung pagprotekta sa karapatan sa edukasyon ng mga bigay po ito sa akin ng kanila ng lakas at kakayahan para po ipaglaban ulit yung karapat. Important po yun. Kasi po minsan napagkakaitan rin po tayo ng education, then yun po nagkakaroon po tayo ng parang hindi pag-unlad, yung parang mababa and yung mga opportunity po para po sa ating mga kababaihan sa pag-unlad. And then kung gusto po talaga natin ng pantay na lipunan, so kailangan po natin siguraduhin na ang mga babae may pantay na access for education po. And then dahil kapag mas edukado din po yung kababaihan, mas nagiging active din po yung lipunan natin, then nakakatulong po tayo sa pag-unlad ng bansa and then ng ekonomiya po. Yan. Thank you po. Ayan, no, talagang pang-alauna talaga na medyo medyo ang sarap ihiga pero laban lang. So, sige. Daisy, dumako naman tayo kay Daisy. So, sa'yo ba, Daisy, paano katuloy yung tawag nito, bakit mahalaga na maibigay sa yung edukasyon o yung kalidad ng edukasyon? O bakit mahalaga na maprotektahan ang pagsulong ng edukasyon para sa mga kababaihan? Okay, so thank you po Kuya Akim. So, para po sa akin, mahalaga po ang pagprotekta at pagsusuro ng karapatan sa edukasyon para sa kababaihan, para sa aming kababaihan dahil ito po yung nagbibigay po talaga ng pantay na oportunidad na sa mga kababaihan sa lipunan. Kasi nga po, kapag po may access po yung kababaihan sa edukasyon, mas nagiging handa po sila na magtrabaho, mamuno, at maglahok po sa mga ginagawa po sa ating komunidad. And also po yung education po is also tumutulong din po upang mabawasan po yung discrimination. And also po para po ma-raise po yung voices ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan po yung akin. Yes, no, ma-raise yung mga boses ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Kasi napakalaming larangan, no? Especially ngayon, of course, sa larangan ng sports, we have Heidelin Diaz. Sa larangan naman ng pamumuno o politika, marami tayong mga kababaihang naging nailuklok sa position, just like Cory Aquino and many other government official ng mga babae. And of course, marami pang iba, and knowing that these women are very successful in their career. So kaya naman, speaking of career, speaking of
industriya kung saan sila napapabilang. So, ano yung mga hamon na kinakarap ng mga kababaihan o ng mga kabataang kababaihan na rin? Lalo na pagdating sa online spaces, leadership at career choices. So, unahin kita, Sarah. Ano yung mga hamon na kinakarap ng mga kababaihan? Mga batang babae pagdating sa leadership, career choice, at sa online spaces. Based from my observation ngayon, nowadays sa modern society natin, nakikita ko talaga yung online harassment no sa social media, especially yung comment section kapag may nakikita ko like may nakikita talaga akong mga experiences nila sa body shaming, cyberbullying, or yung mga inappropriate comments, no? And also we have yung stereotypes natin. Minsan talaga may pressure pa rin talaga na yung like, ano yung sinasabi nila, some certain careers are only for men or in the field of men. So that's, I think, yeah, that's one of the things na parang experience sa mga kabataan ngayon. And also yung leadership barriers, dahil palapit na talaga yung election ngayon, parang some girls feel intimidated or not encouraged to take any leadership roles. And lastly, yung career pressure kasi yung society natin, they expect a lot for women to prioritize family over career. So, because of these challenges, parang it's really important to create a safe space kasi doon talaga, yung safe space na yun, doon mafe-feel ng mga girls na they are respected and empowered. Yun lang po. Of course, no? Thank you so much, Sarah. Kasi nga, di ba? Kasi kung titingnan naman natin, plus, ay guys, yung sa online spaces natin, ang daming mga ganito, ganyan, against women, may mga nababody shame, ganon, kasi iba yung standard of beauty natin dito, like sa ibang bansa. So, yun yung mahirap. But, in the end of the day, babae ka, hindi babae lang. And of course, sabi nga ni Iliana Aduana, no, we are the tower of strength, the pillar of hope, and the champion of purpose. Yeah, women yon of course. So, dumako naman tayo kay Vieka. So, hello po. Yun nga po, isa rin po sa mga hamon yun talaga is yung ngayon is yung online harassment and din yung body shaming. Talagang marami makikita ngayon sa online, sa social media po. Then, maraming kabataang babae po talaga nakakaranas ng pangiinsulto, then yung pambabastos online po. So, sa leadership naman po is yung minsan may paniniwala na mas bagay pa rin po mamuno yung mga lalaki kaysa sa babae na mas magaling raw. Yun po. And then pagdating po sa career choices, yun, may stereotype pa rin po na nangyayari. Lalo na rin po sa mga pag sa trabaho po na kunwari, pang lalaki lang po ito, talaga din. Yung, minsan nag-discourage po tayo na yung mga babae na ngayon po papasok din po sa mga course ng engineering, then yung sa IT po, gano'n na. Dapat puro lalaki lang, bawal ng babae kasi yun yung mas dapat gano'n po. Hindi rin po talaga naiiwasan yung gano'n. No, hindi talaga naiiwasan. Nangyayari pa siya hanggang ngayon, no? Yung tawag nito, yung mga panginsulto, sa leadership, ganun din naman, no? Pero however, parang unti-unti na rin siyang nawawala kasi nga, di ba? Kahit saan naman talaga ganun yung nangyayari. And however, kailangan ano na yung mindset na gano'n, mawala na yung ganong mindset. Kasi nga, di ba, babae ka man o lalaki, as long as you have a heart that's willing to serve for the people, of course, kayang-kaya mo yun. So, sige, dumako tayo kay Daisy. Hello po. So, good Daisy? afternoon po ulit. So, maraming hamon po talaga yung kinakaharap ng kababaihan. Mga kabataang kababaihan or like matatandang kababaihan ngayon. Tulad nga po ng sinabi kanina ni Sarah sa online spaces, may mga kaso nga po ng cyberbullying, harassment, and also po yung hindi pantay na pagtrato. And also sa larangan po ng leadership, may mga paniniwala po na mas bagay nga daw po mamuno yung kalalakihan. And sa career choices naman po, yung mga stereotype po na naglilimita po sa mga trabaho na pinipili ng kababaihan. And also yung mga hamon po na ito po yung nagiging dahilan po kung bakit halaga po yung suporta or kailangan po ng suporta ng kababaihan mula sa kanilang mga pamilya, paaralan, and also po sa komunidad Kuya Aki.
Yeah. Ganun, no, minsan. O, yung mga breadwinner natin ng mga kababaihan doon, yung talagang isusubo na nila, pero isa-share pa nila sa family nila, no? Kasi nga, di ba, sa saddest reality is na talagang mahirap yung bansa natin. Mahirap yung karamihan sa atin ay mahirap. So, yung iba is kailangan magsipag para umayod, makahanap ng pera para may kabayad no sa mga pangangailangan sa isang pamilya. So, saludo tayo sa mga babaeng ganun. And of course, no, sa isa no, si Jessie kasi parang nagbebiyahe yata siya. And ganun talaga and most of us here is tawag nito um medyo mahina yung signal, ganun talaga. Lumalaban yung signal, tapos yung, meron pang mga ano ito nga, medyo hang pa, yung, especially yung cellphone ko. Pero gayon pa man, laban pa rin naman. Of course, no, leadership, kasi meron na tayong mga women leaders eh. So, kailangan hindi na siya nakikita as negative kapag babaeng naupo. Kasi, no, yung parang silang mga nanay, no, how they care towards the children, towards the community. So parang ganun lang din. However, dito sa online space, talagang marami pa rin talaga yung mga natatanggap nating mga discrimination, criticism, and many others. And that's the reality, no? Talagang punong-puno yung ano, yung tawag nito, discrimination against women. Na even may batas na, meron na tayong bawal bastos law, nariyan pa rin yung mga yan. So, kailangan lang talaga no kapag meron tayong may sometimes nabibiktima tayo ng ganon, kailangan lang talaga natin magsumbong sa kinauukulan. So, ito, di pa nakakabalik si Jessie, ano. Then, of course, sa career choices kasi, yun, meron din talaga sometimes, yung ano, sabi kaya ni Sarah din, yung parang women involved in men-dominated industries, so like sa engineering, sa mga carpentry, sa mga skills talaga. So usually no, akala nila pang lalaki lang talaga. However, pwede naman pa babae. Wala naman as long as sa performance naman yan, hindi naman yan sa gender. Hindi naman yan nagmamatter. Maraming research na ginawa dyan, hindi talaga nagmamatter. Sa performance lang talaga yan. So ayan, tanongin naman natin si Jessie. So Daisy Jessie, no Jessie. Para sa'yo, ano mga hamon na kinakaharap ng mga kabataang babae pagdating sa pagpili ng kanilang mga career, sa leadership, o di kaya sa online spaces? Pwede po pa-repeat ko yung question. Medyo choppy po kayo kanina. Sorry po. Ay, Chappy, ayan. Ayan, clear na ba ako? Yes Clear po. na? Yes po. Ayan, so, anong hamon, Jessie, na kinakaharap ng mga kababaihan, mga batang babae, pagdating sa online spaces, sa leadership, at sa career choices, the way they choose their career? Ano yung mga challenge na na-experience nila? Ayun, okay. So, ang kababaihan, of course po, kahit sabihin naman natin na sinusulong na natin ang equality for everyone, hindi pa rin po maaalis ang negativity around every positivity na meron tayo ngayon. Of course, sa online spaces, talamak pa rin ang cyber harassment, body shaming, and of course, cyberbullying po. Hindi rin po natin maiwasan din po, lalo na po yung mga cases po ng mga may masasama loob talaga such as yung pedophilia and yung online sexual abuse. Of course, sa leadership po, of course, andyan pa rin naman po yung glass ceiling natin. Meron pa rin po talagang limitadong opportunity para sa mga babae na humawak ng mataas na posisyon dahil sa lumang paniniwala ng mga tao na hindi sila capable, which is not true. I believe that women are more capable enough dun po sa mga um, to lead. Because alam na po natin ngayon, madami po talagang leaders na hindi po talaga natin nabigyan ng chance to lead just because of their sexuality or just because of their gender po. And of course, the career choices. Meron pa rin pong mga courses na or mga degree po na itinuturing pa rin pang lalaki. Kumbaga, binibigyan pa rin natin siya ng stereotype. Sabihin lang natin, ano bang sample natin? Kabilang natin is engineering. Engineering or criminology is a course na sinasabi nila is para sa mga lalaki kasi it requires strength. Pero hindi nila iniisip that strength ay pinapasas din ng isang babae na nagiging sanhipo ng of course pag-aalinlangan ng kabataan na pasukin o tahakin ang kanilang mga pangarap dahil sa mga stigma ito. Stigmang ito. Kaya dapat po talaga na
Of course, kahit na meron tayong positivity, we must of course keep in mind the negativity na nandito pa rin sa atin. And of course, be an example po. Kailangan natin na bigyan ng, of course, motivation. Of course, let's use the people na, of course, yung mga nakaupo, let's use them as motivation that they are standing there not because of their gender, but because of their capability. What they are capable of doesn't mean na hindi mo kaya. Maaaring mas kaya mo o mas magaling ka pa. Yun lang. Thank you po. Nakamute ko kayo ate. Ay, nakamute pala ako. Sorry, no. Magaling or kaya mo rin o di kaya mas magaling ka pa. Ganun, no. Thank you so much, Daisy. Ay, Jessie, no. Tama naman. No, kasi di talaga naiwasan na may mga ganun sa mga state universities na minsan yung mga male-dominated na mga courses. Pero however, para unti-unti na rin siya nawawala kasi nga 'di ba? Parami na rin yung mga babae na kumukuha ng mga kurso ngayon just like Vieka and Daisy na mga engineering student. Tama ba? Engineering ka rin, Vieka? Okay, 'di ba? So kita naman 'di ba, engineering pero babae, di dapat yan nagiging hadlang yung gender natin. No? So gayon pa man, no, mahalaga na mabago yung tingin ng mga kababaihan o mabago yung tingin sa mga kababaeng pagdating sa iba't ibang larangan. Kasi naman, di ba, di naman kasi nasusukat yan sa kasarian, kundi kung paano tayo kumilos, paano natin ipakita yung sarili nating lakas at sarili nating kakayanan para gawin yung trabaho na inaasam natin. Kaya naman bilang mga kabataan, paano natin may susulong ang mas bantay at ligtas na espasyo para sa mga kababaihan sa paaralan at sa komunidad, sorry. So, bilang mga kabataan, tayo mga kabataan, paano kaya natin may susulong yung mas pantay at mas pantay na karapatan as well as yung pagbibigay ng safe space para sa mga kabataang kababaihan sa paaralan, even in our community. Hello, naghang yata ako? Naghang ako? Okay. No, ulitin ko na yung question. So, kasi ewan ko tong phone ko may pagka-something wrong. So, bilang mga kabataan, paano tayo makakatulong para i-promote o paano natin may susulong o i-promote yung karapatan ng mga kababaihan o pagbigay sa kanila ng safe space sa paaralan, even sa community. Sige, si Vieka. Wow. So, for me po, bilang kabataan, maaari po nating maisulong yung pantay at ligtas na espasyo sa pamamagitan po ng number one po talaga is yung respect. So, paggalang sa kababaihan at hindi pag-tolerate ng mga pambabastos, yun po. Kasi respeto po, kasi nagsisimula po yun sa atin, unang-una sa atin po. And then yung pagsuporta po sa mga kakayahan ng mga babae sa unang-una po talaga yung sa leadership din po talaga na iwasan na po yung parang ito hindi niya to kaya, dapat support lang po, and then sa mga academics din po support, and then um yung pagiging responsable po sa social media, yung hindi po pakikisali upang mga po, yung ganun, yung parang kung ano-ano na mga comments. So mahalaga po na iwasan po natin yun para po makatulong po tayo sa pantay at ligtas na sa komunidad at sa paaralan po. So, bilang po kababaihan, yan po. Ayun, no, yung talagang respeto, kasi kapag may respeto tayo, kaya natin pangalagaan yung karapatan ng iba. Respeto, oo. Kasi naman talaga, respect begins in, respect. So mahalaga yung respeto talaga, hindi lamang sa isa, kundi sa ating mga Pilipino na rin. No, respeto. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa sarili din natin. Kasi nga, di ba, hindi mo kaya respeto yung ibang tao kung di mo naman kaya respeto yung sarili mo. So, you cannot give what you don't have. Yun laging sinasabi ng karamihan sa atin. So, kailangan na, yung respeto talaga, na galing talaga sa atin para matutunan din ng iba sa atin kung paano rin nila respeto yung sarili nila, and with that, mas maraming respeto sa atin. Ayan. Kasi hindi yan siya kung saan binibigay yan hindi yan dinedemand sa tao. That's why, sige, next tayo kay Daisy. Oh, hello po ulit. So, para naman po sa akin, bilang kabataan ay may papel po tayo sa pagbuo
ng pantay at ligtas na espasyo para sa ating kababaihan, para sa ating. Nagsisimula po ito sa paggalang po sa ating kapwa, paggalang po sa ating mga sarili, at pag-iwas po sa diskriminasyon. At also po sa pagtutol sa mga pang-aapi po sa kapwa natin mga babae. Sa paaralan po ay mahalaga po yung pakikilahok sa mga programa na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Sa komunidad naman po is mahalaga po ang pagiging responsable sa paggamit ng social media and also sa pagtaguyod ng respeto at pagkakapantay-pantay sa lahat. Yung mga gawain po na ito po yung nakakatulong upang magkaroon po ng mas ligtas at mas patas na kapaligiran para po sa ating mga kababaihan. Yun lang po kuya. Ayan, maraming salamat no, mas patas at ligtas na kapaligiran para sa mga kababaihan. Ayan, nandiyan na naman ulit yung warning. No? So, yung warning sa cellphone ko kasi sobrang init na. Ayan, sige, ako naman tayo kay Jessie. Ayan. Paano nga ba natin maisusunang ang mas pantay at ligtas na espasyo bilang kabataan? Naniniwala ko bilang kabataan, mayroon tayong malaking papel at ginagampanan sa pagsulong ng mas pantay na pamumuhay. Of course, number one, hindi lamang ito, it is not a work of a one-man team. Hindi ito kakayanin ng nag-iisa. It takes a collective team effort para maisulong natin ito. Of course, number one, sa pagiging alerto at mapagmatyag. Huwag tayong manahimik lapang kapag meron tayong nakita o naramdaman ay naranasang pamabastos o discrimination sa paaralan. Meron tayong boses, gamitin natin ito ng maayos at ng maayos. Ayan. And of course, second, education or edukasyon sa kapwa. It is important din na kung ano man ang platform na meron tayo, such as the social media, gamitin natin itong platforms na ito to educate other people about informations tungkol na lang din po sa consent and of course sa respeto kasi niniwala tayo na katulad ng sinabi ni Kuya Akim, kailangan talaga natin lahat ito nag-bound siya sa common denominator which is respect. Pero of course, paano nga ba natin i-respetuhin yung iba? Dapat matuto rin tayong respetuhin and of course, mahalin ang sarili natin para maibigay natin sa ibang tao. And of course, another thing is suporta sa kapwa. Of course, hindi naman pwedeng isa lang o hindi naman pwedeng, of course, siguro sa ibang mentality siguro. But for me, I believe na um, kailangan nating hikayatin or hikayatin na lang. Hikayatin ang mga kaibigan o ang iba pang mga taong, mga babae na kumuha ng ang tawag dito, I forgot the term about this. Basta ano natin sila. Bigyan natin ng suporta kung ano man ang kanilang gustong tahakin, ano man ang kanilang ang kanilang pangarap na gusto nilang i-pursue, let's just give them support. Of course, bigyan natin sila ng motivation. Of course, para rin ma-break natin yung stigma o yung stereotypes na, especially for those people na natatakot kumuha ng courses or ng leadership roles kasi hindi sila naniniwala sa kakayahan nila bilang kasi dahil sa gender nila, dahil sa babae lang sila. Kailangan natin silang i-suportahan kasi sila ang hindi lang kabataan ang pag-asa ng bayan. Lahat tayo, kabataan, kalalakihan at kababaihan. Of course, dahil minimalin tayo, dapat ang pag-unlad ng kababaihan ay ang pag-unlad din po ng buong bayan kasama ang kabataan at ang kalalakihan. Maraming salamat po. Siguro for my part, no, as students and young people, we can start with small actions by first yung pag-speak up natin. Kasi if we do see like discrimination or sexist jokes, dapat nako-call out natin to respectfully. And next, secondly, is yung supporting female leaders, no. We should always encourage girls to join leadership roles in schools in terms of organizations or clubs or projects. Third, yung promoting of safe space online
or online behavior, dapat natin i-report yung mga parang harassments or mag-spread tayo ng awareness tungkol sa digital respect. And lastly, we all should be allies together with the boys and the girls. We should both work together to promote equality. Kasi at the end of the day, no, creating equality isn't just a woman's issue kasi it's everyone's responsibility. And if our generation becomes more aware and maging supportive, mas magiging inclusive tayong lahat and mas may empower natin ang society natin for everyone. So that will be the end. And let me pass the mic to Jessie for our synthesis. Yes. Ayan, thank you, Sarah. Parang na-disconnect ata si Kuya Akim. Of course, ayan, para sa synthesis or summary ng episode natin. Dahil ito ay, of course, I would like to give everyone a happy International Women's Month. And of course, Women's Day is, I believe, tomorrow na pala, March 8. So ayan, pinag-usapan natin sa episode na to ang pagkilala, of course, sa kasaysayan. Kung ano nga ba talaga, napag-usapan natin dito, ang na-acknowledge natin ang kahalagahan ng International Women's Month. And kung ano nga ba yung kahulugan nito na pag-usapan natin na ito ay nagaganap upang kilalanin ang lahat ng sakripisyo at nagawang tagumpay. At of course, mga ambag ng kababaihan. Of course, discuss din natin dito na ang education ay ang key o ang susi sa pag-unlad. Napag-usapan natin ang education na kung ito yung pinaka malayang paraan para sa kababaihan upang, of course, karoon ng sariling kita, tumaas ang tiwala sa sarili, and of course, maputol ang stigma ng kahirapan, stigma, ang cycle ng kahirapan para sa susunod na henerasyon. Of course, napag-usapan, ano rin natin, na-discuss din natin, of course, yung protection sa karapatan. Binigyan din natin yung pagprotekta sa karapatan ng edukasyon upang maiwasan ng diskriminasyon, yung maagang pag-asawa, and of course, yung sa pagsasamantala. Na-discuss din natin yan dito sa episode natin ng Kalambag. Of course, ayan, medyo ang dami-dami pa na tayo na-discuss right now. No? Okay, bilisan na natin ito. Napag-discuss din natin ang mga hamon na makabagong panahon, katulad na lang din yung sa online safety. And of course, yung stereotypes and discrimination, especially sa courses, tsaka yung leadership and career ng mga kababaihan na gusto nilang i-take. At of course, lastly, na-discuss natin ang mahalagang papel ng kabataan. Mahalaga na bilang wakas ng episode natin na pag-usapan natin ang mahalagang papel ng kabataan sa paglikha ng ligtas na espasyo para sa kababaihan. At of course, para sa lahat na pag-discuss natin na, or sa madaling salita, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pagkilala, pagprotekta at pagpapalakas sa kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon at pagkapantay-pantay ng lahat. So, ngayon, dumako naman tayo sa ating announcements. Let's call on, ayan, because Kuya Akim. Hello, Kuya Akim. Take it away for the announcement. Ayan, nakulit, no? So, yun, kasi ayan. Mahirap na, no? Yung talagang mga gadgets natin talaga. However, here's the announcement. So, abangan nyo rin po next week ang susunod na episode po ng Kalambag. Ay, next week is Kalambag lalo, no? So, expected Jessis pa rin, no? So, abangan nyo po ang next episode po natin, no? Every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po yan. And of course, mamayang hapon po ay mamayang gabi, 7 to 8 p.m. po, nariyan po ang Senior City for Lifelong Learning. Abangan nyo yan, friends, parents, of course, buong pamilya ay wala sa Senior City. And lastly, buo at kasing simupunan na po ang inflasyon. Inflasyon na po ang replay po ng Kalambag sa official Facebook page po ng Kalambag at Inat Philippines. Ayan, paki-follow na lang din po ang official Facebook page po ng Kalambag at ng Inat Philippines. And of course,
Sa YouTube channel din po, nariyan din po ang Inet Philippines. For more videos or for more information, if you have clarification, just PM us on our official Facebook page. Don't forget to like, share, and of course, subscribe the official YouTube page. That's it for today. Narito po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Akim, kasama si Jessie, si Sarah, si Daisy, and of course, ang nagbabalik na si Vieka from Calambag. Congratulations, Vieka, for your wonderful comeback. And I'm very happy no, na nakabalik si Vieka. And that's it. This is Calambag. See you next week and God bless us all. Ingat!